Mga kwentong pambata. Ang Berdeng Pinto. May 100 taon na ang nakakalipas, may nakatirang batang babae na kung tawagin ay Leticia sa isang maliit na bayan sa Europa. Leticia, halika, kunin mo ang iyong sopas. Sopas na may repolyo? Ayokong kainin yan. Ang gusto ko po ay apple stew o berry pudding. O parang ganon. Sigurado na hindi niya ito nagustuhan. Hindi nagustuhan ni Leticia ang mga ito. Walang naging maganda para sa kanya. Tingnan mo kung ano ang dala sa'yo ng iyong ama. Isang bagong damit. Nakakakilabot ang kulay. At wala itong kurbata. Wala rin itong bowtie o laso. Alam niyo po ba yung magandang gintong gown ni Laura na nakuha niya nung isang araw? Hindi niyo man lang ako mabigyan ng maganda. Leticia, ito ang bago mong kahon na may bagong lapis at isang panulat na may tinta. Ang kahon ay mukhang sobrang luma na. At napakasimple. At ang lalagyan ng tinta ay hindi ganong kalaki. At ang mga lapis ni Max ay mas maganda kaysa rito. May mga mukhang makikita rito. Hindi lang nagrereklamo si Leticia sa kung anong meron siya. Nagrereklamo rin siya sa mga kailangan niyang gawin. Leticia, napag-aralan mo na ba ang kabanata ng kasaysayan na sinabi ko sa'yo? Hindi ko gusto ang kasaysayan. Leticia, halika rito. Tuturuan kita kung paano mag-bake ng plum pie. Alam niyo naman pong ayokong magluto, Mama. Ang pagtayo sa mainit na kusina sa tapat ng mainit na oven ay di ko may tuturing na libangan. Saka, isang plum pie? Talaga po? Hindi yan ang bagay na gusto ko. Siguro tiramisu? Pero may isang bagay na gustong gawin si Leticia. Gustong-gusto niyang tumayo sa harap ng berdeng pintuan. Kasi may isang maliit na berdeng pintuan sa north wall ng hardin. Napakaliit ng pintuan na tipong kailangan pang yumuko ng matanda para makapasok dito. Pero palagi itong nakakandado. Gustong-gustong pumasok ni Leticia para makita niya kung anong nasa kabilang panig ng pinto. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga magulang niya para buksan ito. Leticia, saan ka nagpunta? Mama, bakit ayaw niyong buksan ko ang berdeng pintuan? Leticia, maraming beses na nating napag-usapan ito na hindi ka pwedeng pumasok sa loob dahil ito ang makabubuti sa'yo. Ngayon, tapusin mo na yung agahan mo at tulungan mo akong linisin ang atik. Para maiba naman ang araw na yun, tinulungan ni Leticia ang kanyang ina. Habang hinahanap nila ang isang lumang aparador, nakakita sila ng isang lumang album. Binuksan niya ito. Mama, sino po ang mga ito na kasama ni na lolo at lola? Sila ang iyong dakilang lolo sa tuhod, si Lolo John Hopkins. Ito ang kanyang asawa na si Maria Hopkins at ito naman ang kanyang anak na babae si Peggy Hopkins, ang iyong dakilang tiyahin. Habang tinitingnan ng kanyang ina ang album, napansin ni Leticia ang isang kahon doon. Binuksan niya ito. May isang susi sa loob nito na natatalian ng berdeng laso. Mama, ano pong susi ito? Yan ba? Isa yang napakalumang susi. Ibalik na natin ito. At lumabas ka na at maglaro. Hindi mapigilan ni Leticia na isipin ang tungkol sa susi. Ito kaya ang susi sa berdeng pintuan? Sa kakaisip niya rito, mas lalo niyang ginugustong subukan ng susi. Dumating ang kanyang pagkakataon noong linggo. Leticia, lalabas kami. Dumito ka lang at tapusin mo ang aralin mo. Babalik ako at titingnan ko yan. At pagkaalis ng kanyang magulang, kinuha niya ang lumang susi sa atik at tumakbo bitbit ito patungo sa hardin. Maingat niyang ipinasok ang susi sa kandado at binuksan ito. Bumukas ang pintuan at pumasok si Leticia sa loob. Pero ano ito? Wala itong silid. Ito'y isang kagubatan. Isang malaki, makapal at masukal na kagubatan. At nang tumalikod si Leticia, wala na ang pintuan na pinasukan niya. Saan ba ako nakarating? Naku po, ang pintuan! Nasaan ang pintuan? Nang marinig ni Leticia ang mga lobo at leong umuungol, labis ang naging takot niya at tumakbo siya. Natakot siya para sa sarili. Hindi niya alam kung saan siya pupunta.
At biglang doon sa gubat, may isang kamay na humawak kay Leticia. Isinakay siya sa kabayo at saka sila umalis. Halika, bata! Magiging ligtas ka rito! Naku po, siguradong nilalamig ka na. Halika rito, umupo ka sa tabi ng apoy. Nakita ko siyang tumatakbo sa gubat. Muntik na siyang maabutan ng grupo ng mga lobo. Naku po, ang atungal nila! Oh, kawawa naman. Talagang natakot siya. Peggy, dalhin mo siya sa silid mo at bigyan mo siya ng damit. Wala sa sarili si Leticia. Tingin siya ng tingin sa pamilya. May nakapagtataka sa kanila na hindi niya maintindihan. Hindi talaga ito lubos maisip ni Leticia. Hanggang sa napagtanto niya, ito si John Hopkins. Ang kanyang dakilang lolo sa tuhod at ang ginang naman ay si Maria, ang asawa niya. At ang bata namang si Peggy ay ang kanyang dakilang tiyahin. Ano bang nangyayari? Posible kayang ang berdeng pintuan ay dinala siya sa nakaraan ng pamilya niya? Oh, naku po, totoo ba ito? Habang iniisip niya ang mga ito, ang dakilang tiyahin niya'y binigyan siya ng simpleng damit ng may ngiti. Hindi ko gusto ang damit na to. Masyadong malaki at sobrang walang dating. Anong ibig mong sabihin walang dating? Nakita ko masyadong bukas yung damit mo. Kung gusto mo manatili rito, ganito ang kailangan mong bihis at... Isuot mo to. Ito? Ang mga ito ay kahoy. Wala ka bang malambot na leather o goma o kaya naman ay satin? Ano? Alam mo, kakaiba ang mga sinasabi mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Magbihis ka na at bumaba. Kung hindi, pupunta si Inay. Walang magawa si Leticia kundi suotin ang malaking damit na yun at talagang ang sakit ng mga paa niya sa pagsusuot ng kahoy na sapatos. Nang paika-ika siyang bumaba at nakita niya ang pagkain, At ano na naman ba ito? Ah, ito ay sinabawang mais. Hindi mo ba ito alam? Pero hindi ko gusto ito. Alam mo, ito ang mayroon kami rito. Nasa sa iyo kung kakainin mo ito o hindi. At pagkatapos ng tanghalian, ipagpatuloy niyo ang pananahi. Ikaw rin. Pero hindi ko alam kung paano manahi. Ha? Hindi mo alam kung paano manahi? Wala ka bang natutunan sa buhay? Peggy, ipakita mo kung paano manahi. Opo, Inay. at itinuro kay Leticia kung paano manahi at gumawa ng sarili niyang damit. Tapos, ang pagluluto naman sa isang malaking kusinang bato na may nagbabagang pugon. Ito'y mainit at napakahirap para kay Leticia. At kailangan din nilang maglinis at maghugas ng mag-isa. Miss na ni Leticia ang bahay niya. Pati ang sopas na may repolyo na ayaw niya at pagsusuot ng mga damit na ayaw rin niya. Isang araw, habang naglilinis siya ng atik ng bahay, nakakita siya ng isang kahon na katulad ng sa bahay nila. Binuksan niya ito at nakita niya ang parehong susi na may berdeng laso. Ano ba ito? Para ba to sa berdeng pintuan? Siguro, may isang pintuan sa labas ng north wall ng bahay. Pinagbawalan ako ng aming magulang na buksan ito, kaya hindi ko yun bubuksan. Mga bata, halina't maghapunan! Papunta na po! Sige, ako at ang iyong amay pupunta sa Wendell's. Dito lang kayo at magpakabait. Ang mga batay na nahi ulit nang biglang may kumatok sa pintuan. Nabigla si Leticia nang makitang ito pala'y si Jack Peabody, ang batang nasa tabi ng orihinal niyang bahay. Bakit? Wala ang mga magulang namin ngayon. Paumanhin, nawala ako sa daan ng gubat. Dumidilim na rin at nakakita ako ng isang grupo ng mga lobo roon. Pwede ba akong manatili rito kahit ilang oras lang? Alam mo, hindi pa kita nakita rito. 10 milya ang layo ng bahay ko sa Carringtons. Nakarinig ako ng mga lobo at tumakbo ako sa kagubatan at naligaw ako. Kilala namin ang Carringtons. Nakilala namin sila nung Pasko. O sige, pasok ka. Salamat. Pwede ba akong makainom ng tubig? Oo, sige.
Hindi ba ikaw si Leticia, yung kapitbahay ko? At ikaw naman si Jack Peabody? Paano ka nakarating dito? Dahil sa libro, isang berdeng libro na may kandado. Libro? Na may kandado? Nakarating ako rito dahil sa berdeng pinto na may kandado rin. Nakarating ako sa bahay ng dakila kong lolo sa tuhod. Nang ilang buwan na rin. Ako rin! Nakarating din ako sa bahay ng dakila kong lolo sa tuhod. Ilang buwan na. Habang nandito ako, mas naging masipag ako ngayon kaysa sa ginagawa ko dati nung bago ako napunta rito. Ako rin! Masakit na ang kamay ko sa kakatrabaho. Ni hindi nga ako gumagawa ng ganito sa bahay namin. Masyado tayong nagpakakampante sa masarap na buhay natin noon. Gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Alam mo, nakakita ako ng parehong libro nung pumunta ako rito, na may parehong kandado. Bala kong buksan ito. Mayroon din kaya ritong berdeng pintuan? Oo. Nang gabing yun, pumuslit si Leticia sa attic. Kinuha ang susi, tumakbo sa north wall sa labas ng bahay at nakita ang pinto. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang kandado at pumasok sa kanyang bahay. Tumakbo siya sa hardin. Mama! Papa! Sa wakas nakabalik na ako! Nakabalik mula saan? At sinabi sa kanila ni Leticia ang kanyang buong paglalakbay. Doon po ay napakahirap gumawa at makakuha. Matapos kayong maranasan, ayoko na po talagang magreklamo sa kahit anong bagay kahit kailan. Gusto ko na po ng sopas at, Papa, gusto ko po ng damit na binigay nyo. At mag-aaral na ako ng mag-aaral at magsusulat ng napakaganda gamit ang aking mga bagong lapis at panulat. Patawad po sa pagiging pasaway ko. At patawad sa pagsuway ko sa inyo at pagbukas ng berdeng pinto. Alam mo, tingin ko tama lang ito, Leticia. Kapag hindi natin ginalang kung anong meron tayo, tuturuan tayo ng buhay sa mahirap na paraan. Pero, sandali po. Nandun ako ng ilang buwan. Pero, kakauwi nyo lang ng parehong tanghaling na wala ako? Ang oras ay gumagalaw ng mas mabilis sa nakaraan kaysa sa kasalukuyan, anak. Ang ilang buwan sa nakaraan ay ilang oras lang sa kasalukuyan. At may isa pang kotse na dumating sa garahe at lumabas si Ginoo at Ginang Peabody kasama ang anak nilang si Jack Peabody. Nakita ni Jack si Leticia at nakita din ni Leticia si Jack at pareho silang kumindat sa isa't isa. Ngayon, kung ibabahagi nila ang lihim na ito sa iba, sa palagay niyo ba'y merong maniniwala sa kanila?